Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction at opinion itong post ni Mr. J. Sonza. Sabi niya, Cabinet resign. Gimmick ni Bonget is just a shield from the ICC Palace cooking attempt to implicate Sara, Bong, and Bato. So, according to Mr. Sonza, ano lang ito, distraction. Yung resign kayo, lahat. Di na punta ng atensyon ng taong bayan sa resignation. Yung pala, may niluluto. May mga reports, si Senator Bato mismo, narinig ko tungkol nito, na mga ICC personnel na sa isang hotel sa Pasay is tinatawag ang mga retiradong pulis at pinapaperma ng apidabit laban kay Pangulong Duterte, laban kay Bato. So, ano ba ito? Totoo ba o hindi? Wala pa tayong narinig na denial sa Malacanang. Okay, pakinggan natin magbasa muna tayo sa comments dito sa post ni Jason sa sabi niya, impeach na yan si BBM. Ekan Kate, I smell something fishy too. Kerwin Manuel, grabe, as in yawa kayo. Dennis Sides, samok na kayo, ilang style ba? Nya bansa na kayo, ilang moves. Philip Relianos, when money talks, everybody listen and follow. Budol man. Bisan buwang, dili mo tuon niya. I do not believe every single word from BBM. I hope you do too. So, ito, pakinggan natin si Senator Bato. Yung statement tungkol sa ICC investigators na nasa Pasay. PRRD ay kung sincero talaga siya sa kanyang sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan yun sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na hididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw hididiin yung mga pulis na pinatawag nila. Sabi nila, walang jurisdiction, pero ngayon, ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel diyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So anong ibig sabihin yan? Well, magkaganda kami ng hearing. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberanya, ay mananagot yan. Pagpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma na itong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo damay sa kaso, pirmahan niyo itong affidavit na ito. Kawawa nga mga pulis eh. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko eh. Bakit na ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. People can retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin nila ninyo. Hindi niyo kinikonsider yung kanyang serbisyo na yung buhay niya na kanyang dinidicate dyan sa Philippine National Police. Porque ngayon retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo mag-sign ng affidavit ay damay kayo sa kaso. Ang daming pulis na pinapatawag nila. Aside from bringing back PRRD ay kung sincero talaga siya sa kanyang sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators. So yan klaro. Payag ni Senator Bato. Siguro, itong mga pinatawag na pulis nga retirado, nagsumbong. Nalaman ni Senator Bato. Kaya ito ngayon. Ito yung sinasabi ni Mr. Jason na cover up, shield sa nilulotong So, hintayin natin ang pahayag ng Malacanang, pahayag ni Auntie Claire. Wala pa akong na-monitor kung totoo ba ito o pasinungalingan ba. Magbasa lang ako sa mga comments. Kawawa naman, kung totoo ito, kawawa naman ang mga pulis na pinapatawag. Maribik Botardo, nako sir, sino kaya ang taksil sa bansang Pilipinas? Bakit po gusto niyo umuwi? So, kaabang-abang ito, yung
Senate hearing na gagawin tungkol nito. Saang ahensya kaya? I'm sure it's not PNP. Anong ahensya nung papatawag sa mga pulis? Elaine Magalon Mindo. Kaya pala humihingi ng extension ng mga lawyers ng witnesses na pag-submit ng mga proofs daw ng AGK para may time pa mag-fabricate ng mga fake na kaso. Nako, matakot kayo. Huwag magpapadala sa pera at baka kayong mga fake witnesses ang maging kapalit ni Duterte sa The Hague. Yeah, humingi ng extension yung mga lawyers. Kasi parang kulang pa sila ng ebidensya. So, connecting the dots, baka ito na. Ulitin ko, hindi pa ito kumpirmado kung totoo nga na may mga ICC investigators na nagpapatawag sa mga retired police. Kaya lang, opinion ko lang ito, baka ito, kulang sila sa ebidensya at kailangan nila. So, kawawa naman yung mga pulis. Kasi yung ayaw pumirma, baka sila ang kakasuhan. So, ngayon, update kay Senator Bato, nabasa ko post ni Lance Duterte kahapon. Nandun na siya sa Netherlands, sa The Hague. Nagbisita siya kay Tatay Digong. And I'm very sure, natuwa. I'm sure, tuwan-tuwa na si Tatay Digong sa resulta ng eleksyon. Hindi man nanalo lahat ang kandidato niya, at least may 5. Nakaka-believe ang Davao Region. Lahat, ang top 12 sa Davao Region, yung Duterte plus 2. Si Amy Marcos and Camille Villar. Kung believe ako yung, di ba, may mensahe si Tatay Digong. Kung hindi nyo botohan ang aking mga kandidato, kalimutan nyo na lang ako. Ganun siya. Wag na. Forget about me. Or vote for my candidates. O yun. Davao Region. And I think Northern Mindanao. The whole Mindanao for that matter. Sinunod talaga yung kahilingan ng aming Tatay Digong. And some parts of Visayas, especially Cebu, talagang Duterte pa rin. Okay? So, ano kaya? Itong pakulo nila na resign ito. Wala namang, iisa pa lang ang klaro na tinanggal, si DNR Secretary lang. Plus, I believe si Sena Soljen Guevara. So, dadalawa pa lang ang alam ko. All the rest, retain. Yung iba naman, reshuffle lang.